soil. Ito yung pumice. Tapos, ito yung black sand. So, kung unahin mo dyan, pumice para sa good bacteria. Ba't may iba-ibang klase yung ano? Oo, maraming klase kasing tinatawag na bio-gravel para sa good bacteria. Pero halos-parehas na lang. Isa lang trabaho niyan, iba-iba lang itsura. Okay. So, ito, pumice. So, ito muna, black sand. Dahil yung pumice, kakalat mo yung pumice sa aquarium. Tapos, black sand. Tapos, aqua soil. Okay? Ito na yung aquarium mo. For example, bare na siya, malinis, walang laman. So, isipin mo maigay kung saan ka magtatanim para yung portion na pagtataniman mo, nandun lang si aqua soil para hindi masayang yung budget. Kasi nga, budget-wise tayo, budget meal. So, ibig sabihin, kahit malaki aquarium mo, makakapag-aquascape ka pa rin. Dwarf hair grass na carpet plus na itatanim mo, syempre, pang foreground yan. Ibig sabihin ng foreground nasa unahan. Unahan, foreground, gitna, midground, yung likuran, background. Ano yung si black sand sa harapan, si pebble sa likuran, o kung ano man yung decorate mo. Tsaka mo ngayon ibubuo si aqua soil sa ibabaw ni black sand. At least nasa 1 inch to 1.5 inch yung kapal niya, ha? Okay na yung aquatic soil natin, ano? Tsaka mo ngayon ilagay yung mga rock skating o hardscape, like yung mga bato, iposisyon mo na yung bato, and then yung driftwood. So now, pagka nakalagay na lahat yun, dito tayo sa tinatawag nating dwarf hair grass. Cuttings mo na siya. So Part by part? Yes, cuts mo na siya, group by group kasi yan. So it's up to you kung gaano kalalaki ikakat mo. Kung Ano pang cut? cutter Cutter? or kahit anong cutter or kutsilyo na matalim, basta i-cut mo siya. Now, pagka na-i-cut mo na, di syempre group na yan, ano, matigas na yung lupa niya. O it's time na mag-replant. Time mo na siya ibaon ng black sand, i-open mo lang. Okay? Tapos tsaka mo tabunan ulit ang maayos. O, tapos, ang baon niya, ma'am, kung kaya mo siya ibaon ng ganyang kalalim, mas maigi. Total, ang haba naman ito. Baon mo siya ang ganyan, yan ang ganyan. Okay, now, pag nabaon na siya, okay na, nailagay mo na yung hardscaping mo nga, etc. Wala ka nang kailangan ilagay, kompleto na. It's time na para magtubig, di ba? O, bago ka maglagay ng tubig, kumuha ka muna ng plastic ulit. I-cover mo ngayon lahat. Para pag naglagay ka ng tubig, make sure mo na hindi mo bubulabog yung substrate mo. Kailangan gumagapang lang yung tubig. Hanggang sa makakalahati ka na, medyo lalakasan mo na. Hanggang sa mataas na. Para, kung ano man yung iniwan mong ganyan siya, pag dumami tubig, ganyan pa rin. Para clear agad ang water, malinaw agad. Weekly, mag-water change ka ng 20%. Tapos, lagay ka ulit ng CO2. Okay? Tapos, maintain mo yung ilaw mo 8 hours a day. Make sure huwag ka mag-iilaw ng tanghalin tapat kasi mainit. Sumasabay ang ilaw sa init ng panahon. Pag uminit ang tubig mo, makaka-apekto sa halaman. Okay? So, mas maganda, hapon ka mag-ilaw hanggang gabi, hanggang madaling araw. Para malamig ang ambience ng panahon, malamig ang temperature, malamig din ang tubig. Happy ang plants. Okay? Okay. So, malinaw pa, ma'am? Malinaw. Ayos. Thank you. Okay. Salamat po. Ay, may katanungan ka ba, ma'am? Wala na. Wala na. Okay.